Tinatawag siyang isang batang matanda. Bagamat 9 na taong gulang pa lamang, katumbas na ng isang 90 taong gulang ang kanyang pangangatawan dahil sa kanyang sakit na kung tawagin ay progeria. Isang natatangi at nakamamatay na genetic condition kung saan ang mga batang mayroon nito maagang tumatanda. Maagang kumukulubot ang kanilang balat, nalalagasan sila ng buhok at nagkakarayuma. Bukod sa kahirapan sa buhay, isang malaking pagsubok para sa kanya ang karamdamang ito, lalo pat tinatayang hanggang 14 na taong gulang lamang ang haba ng buhay ng mga batang may progeria. Mga kapuso, tunghayan po natin ang natatanging kwento ng buhay ni Rochelle Pondare. Sandali na lang ka mga anak ha. Lapit na. Nay, ito na po yung mga pangkatong. Kung gusto niyo po, kukuha pa po ako na marami dyan. Baka po kasi maubusan po tayo. Hindi na. Mababasa ka ng ulan. Tama na to. Malakas ang ulan na. Wala pa bang tatay ninyo? Nahihira naman talaga yun. Hindi man lang tayo uwian. Tingnan kung ayos tayo dito. Bakit nalalaga sa buhok mo? Angeline! Michelle! Mga anak! Asa na kayo? Nakita niyo ba yung mga anak ko? Ay! Diyos ko! Dito. Hindi mo ba nakikita? Ha? Wala na tayong bahay! Nasira ng bagyo! Hindi mo na kami tinignan kanina? Inuna mo na naman yung paglalasing mo! Ay, bunganga mo! Saan tayo titira? Ano magagawa ko? Doon tayo, tatay. Anong ginagawa niyo rito? Tay, giniba ng bagyo yung kubo namin eh. Wala na kaming matutuluyan, kaya kung pwede sana, dito muna kami. Ano magagawa ko? Nandito na kayo. Pero wala akong mapapakain sa inyo. May 2 lumpong pabigat ang akong kasama rito. Dadagdag pa kayo. Muna kaya tayo dito. Isa naman tayo. Magtiis na muna kayo. Kesa sakali pa tayo matulog. Sige, pasok na. Pasok. Hindi naging mainit ang pagtanggap kina Rochelle ng kanyang lolo sa kanila. Pakiwari nito, magiging pabigat lamang ang pamilya ni Rochelle sa kanya. Oh, bakit hindi ka pa nakahiga? Nay, bakit po nalalagas ang buko? Malapit na po ba ako makalbo? Anak, hindi kasi kita nabibilhan ng shampoo. Hayaan mo, kapag nagkapera ang nanay, bibilhan kita para lumago ulit ang buhok mo, ha? Shampoo lang pala po ang kulang sa akin, Nay. Huwag na po kayo bumili ng shampoo, Nay. Pagkain na lang po ang bilihin natin.
Tsaka siguro po, bagay po sa akin ng kalbo eh. Hayaan mo. Kahit kalbo ka, tatandaan mo, mahal na mahal ka ng nanay. Kayo rin po, mahal na mahal ko po rin kayo. Nakahanap ka na ng trabaho? Meron, pero extra lang. Meron ba tayong pagkain? Natirahan kita ng konti. Nag-aalala kasi ako sa anak mo. Nagtataka kasi ako kung bakit nalalagas yung buhok niya. Gusto ko sanang patingnan sa doktor. Doktor, saan naman tayo kukuha ng pera? Wala nga tayong makain eh. Hayaan mo naman na baka allergic lang yan. Dahil sa ibang mas mabigat na problema, hindi nila masyadong pinagtuunan ng pansin ang paglalagas ng buhok ni Rochelle hanggang sa unti-unti na itong lumala. Rochelle, Po. ikaw na munang bahala sa mga kapatid mo ha. Magtitinda lang ang nanay. Opo, Nay. Mag-ingat po kayo, ha? Sige, magmatigas ang ulo sa ate ha. Sige. Hoy! Batang kalbo! Hindi ka naman lumpo, di ba? Magtrabaho ka para may pakinabang ako sa inyo. Opo. O, huwag kayong aalis dito, ha? Mag-iigib lang ako ng tubig. Oo, ate. Si Rochelle ang naging tampunan ng sama ng loob ng kanyang lolo. Bagamat masipag at matulungin si Rochelle, hindi ito naging dahilan upang hindi siya saktan ng kanyang lolo. Hanggang sa isang araw, Ano ba ang gusto mo? I'm from the Tahanang Walang Hagdanan Foundation, and I am here to help you. Help? Anong tulong? Bibigyan mo kami ng pera? No, I just noticed that there are two disabled people here, and I wanted them to give an opportunities in life. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi kita maintindihan eh. Ang kailangan namin tulong, pera. Why don't you give your children a chance? Dalhin mo sila sa center. Bibigyan ko sila ng magagawa sa buhay. Buti pa nga. Kayo na mag-alaga sa kanila. Pabigat lang sa akin ang mga yan eh. Dagdag pa ang mga ito. Who is that child? Is she sick? Sick? Oo. Sakit ng ulo kong mga yan eh. Kung gusto mo, pati sila. Kunin mo na rin. O, yan na nanay. Kayo na mag-usap. O, tabi dyan. Tabi. Good evening. Magandang gabi rin po. Upo po kayo, sister. Thank you. Is she your daughter? Opo, si Rochelle, panganay namin. Have you taken her to the doctor? It seems that there's something wrong with her. Hindi pa po, wala po kasi kaming pera. Why don't you take her to the center in the city? I might find a way to help you. Sige po, pag nakaipon po kami, sister, pupunta po kami sa inyo. Okay. Hihintayin ko kayo. I'll go. Sige po, salamat po. Bilisan mo at baka masunog yung niluluto mo ha. Opo. Ang tanga-tanga mo talaga, ano? Pinasak mo yung balde! Ano nga yung nagagamitin natin? Wala ka talaga! Tama na po! Tumigil kayo! Bakit? Bakit panahon ko? Wala ka! Ikaw! Wato ka! Wala
nabasag yung balde. Ano ba yung gagamitin natin? May pera ba kayong pamalit yan? Ha? Inaalila niyo na yung bata. Pagod na siya. Tama lang yun! Para makabawi ako sa pagtira nyo rito. Pero kung may reklamo ka, pwede na kayong lumayas. Napakawalang hiya niyo talaga sa sarili niyong apo. Minamaltrato ninyo. Wala akong pakialam! Malis kayo! Anak? Anak? Ate! Anak? 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 Hayop ka! Anong ginawa mo sa anak ko? Rochelle! 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 Anak! Anak! Andito na ang nanay. Gising ka na. Anak, gising. Nay, pagod na po ako. Lalo pa po ako ni Lolo eh. Pahinga ka na. Ha? Huwag ka nang matatakot. Wala nang mananakit sa'yo. Paghahanda kita ng makakain, ha? Opo. Tingnan mo ang ginawa ng walang hiya mong ama sa anak mo. Madrama yan. Yan lang ang sasabihin mo? Halos patay sa palo ng ama mo, anak mo. Yan lang ang sasabihin mo. Wala ka nang ibang ginawa kundi uminom. Ang ganda mo! Nanay ko! Sa ko! Umiya ka! Umiya ka! Ano anak ko? Umiya ka talaga. Wala ko kayo ng ama mo. Wala na tayong makain. Puro alak lang ang nasa utak mo. Nasaktan mo ba kami? Nalaya sa kami nila. Layas! Lumayas kayo! Ang busit naman kayo eh! Layas! Nay, ako na magbubuhat niya, Nay. Hindi, anak. Ako na. Eh, saan po tayo pupunta, Nay? Kahit saan. Basta wag lang dito. Ang tatay po, ba't hindi po natin kasama? Kailangan munang matuto ng tatay ninyo na maging tunay na ama bago natin siya makakasama ulit. Huwag po kayo mag-alala. Nay, aalagaan ko po kayo ni RJ at Angeline. Nanirahan sa isang maliit na kubo ang mag-iina. Iba't ibang trabaho ang pinasok ni Rosana upang kumita habang si Rochelle naman ang nag-aalaga sa mga kapatid. Sa mga panahong ito, tuluyan na ring nalagas ang mga buhok ni Rochelle dahil sa isang karamdamang hindi pa nila alam. Ako rin gutom na. Pero huwag na kayong umiyak. Darating ang nanay. Sigurado may dalang pagkain yun. Mag-isip muna kayo na masasarap na pagkain para mamaya sabihin natin kay nanay at yun ang bilihin. Talaga ate? Sakit na talaga ng tiyan ko eh. Inom muna kayo ng tubig. Nay, kanina pa po namin kayo hinihintay. Gutom na po sina RJ at Angeline. Pwede po bang makahingi ng pera para po makabili ako ng lulutuin? Walang perang nanay, Rochelle eh. Siningil na kasi ako ng mga pinagkakautangan ko. Ayaw na nilang pumayag na hindi ako magbayad. Paano po yan? Sina RJ at Angeline, iiyak na naman po sila. Masakit na po ang tiyan nila. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Akong bahala. Saan ka pupunta? Rochelle! Sandali lang po, Nay.
Rochelle, saan mo pinagkukuha itong mga pagkain? Sa mga karinderya po, hinihingi ko lang po yung mga pinagtirahan ng mga kumakain. Sige, kain na kayo. Ate, ang dami nito ah. Paano mo nagawa to? Saya. Pato. Anong nilalaro nyo? Pwedeng sumali? Gusto nyo ba siyang makalaro? Ayoko, mukha siyang duwende. Mukha rin siyang daga. Umalis ka nga dito, baka kagatin mo pa kami eh. Daga! Duwende, alis! Rochelle, bakit di ka pa natutulog? Nay, bakit po ganito itsura ko? Anong ganyan? Iba po ako eh. Di po ako tulad ng ibang bata. Wala po akong buhok. Di din po ako lumalaki. Anak, huwag mong intindihin yung mga sinasabi ng ibang tao. Ha? Ang mas mahalaga, yung kaanyuhan ng kalooban mo ang nakikita. Yung kabutihan ng loob. Ha? Huwag ka mag-alala. Pag nakaipon ng pera si nanay, luwas tayo sa syudad. Pumunta tayo dun sa center ng mga madre para mapatingnan ka. Bagamat batid ni Rosana na may karamdaman ang kanyang anak, hindi nito magawang mapatignan sa doktor si Rochelle dahil na rin sa matinding kahirapan. Tiniis na lamang ni Rochelle ang mga sakit na nararamdaman niya, maging ang pangungutya ng mga taong walang alam sa kanyang karamdaman dahil maski siya, walang alam tungkol dito. Wala na dyan ang mga anak mo! Ligtas na sila! Ayaw sa anak mo si Angeline! Yan daw, panganay mo si Rochelle, biglang nahimatay habang nagluluto. Kaya kumalag ng apoy, pero nandito kami! Iniligtas namin sila! Laking pasasalamat ni Rosana nang malamang ligtas ang kanyang mga anak. Samantala, naglakas loob siyang lumapit kay Sister Mariki upang magkaroon ng kaalaman sa sakit ni Rochelle. Nay, ano pong ginagawa natin dito? Ba't po ang daming lumpo? Pinuntahan natin si sister. Naalala mo yung madre nagpunta sa bahay ng lolo mo? Siya kasi ang makakatulong sa atin para mapagamot ka. Oh, hello! So it's true! Bakit kayo lang kayo dumating? Pasensya na po, sister. Talagang gipit lang eh. And nangutang pa nga po ako ng pamasahe para lang makapunta kami dito. Kasi parang lumala ang sitwasyon ni Rochelle. Sana po matulungan niyo po kami para mapagamot siya. Don't worry. We'll do something about it. Okay? Sumailalim sa pagsusuri si Rochelle upang mapag-alaman ang tunay niyang kondisyon.
sister. Ano pong sabi ng doktor? Rochelle has a unique genetic disease called osteogenesis. Ito ay isang sakit ng mabilis magpatanda sa isang tao. Ano pong mabilis na pagtanda? Well, it means 1 year of her life is equivalent to 10 years. And if you can notice, nalulugas ang kanyang buhok. Ang katawan niya parang sa matanda. At tulad sa isang matanda, mabilis din siyang mapagod at mahilo. Meron ho bang gamot para dito? No. It's a very rare disease. Hanggang ngayon, wala pang gamot para dito. Eh, anong mangyayari sa anak? According to the doctors, most common people who have this kind of disease, they last for about 13 to 14 years old. Anyway, she still has a few years to live. Why don't you give her a chance to live a normal life? Iwan mo siya sa amin. We'll take care of her. We'll put her to school. Ibibigay namin ang lahat ng kanyang kailangan. Anyway, you can see her anytime you want. Akala ko ba gusto niyo kaming tulungan? Bakit niyo kukunin ang anak ko? Kung ilang taon na lang matitira sa buhay niya, mas maganda na magsama-sama kami. Hindi ko siya bibigay sa inyo. Nay? Nay? Nakuha po ba ako ng madre? Oo, anak. Nay, ipangako niyo po sa akin na kahit anong mangyari, hindi niyo po ako ipamimigay. Siyempre naman. Pag nawala ka, sino mag-aalaga sa amin? Oo nga po. Tsaka po ayaw ko po mahiwalay kina Archie at Angeline. Ayaw din nilang mahiwalay sa'yo. Kaya lagi tayo magkakasama-sama. Huwag kang mag-alala. Kapag ikaw naman yung naging mahina na, kami mag-aalaga sa'yo, ha? Hindi ka namin pababayaan. I love you, Nay. I love you, anak. Gulay! Bili na kayo ng gulay! Gulay, pampasigla, pampalakas at masustansya. Galing na na! Saan mo natutunan yon? Diyan lang po sa skwera, naririnig ko po kapag napapadaan po ako. Ali, sandali. Patingin nga niyang gulay mo. Ay, sige ho, mamili kayo. Sariwa yung mga yan. Ano nga ba lulutuin ko? Ito to. Yan. O, magkano yan lahat? 15 pesos lang po. Salamat ho. Salamat din. Ay, Rochelle? Her pet is a fat cat. The fat cat catches rats. Okay, what is a pet? Animal. Okay, alaga, di ba? A pet is alagang animal. Okay, let's go to Bob's pet. Bob's pet. Bob's pet is a rabbit. The rabbit is in the box. It hops from the box. It hops and hops to the box. What is the pet of Bob? Okay,
Nay, sana po matuto akong magsulat at magbasa. Tapos, Nay, math naman at English ang gusto kong matutunan para maintindihan ko si sister kapag nagsasalita siya. Rochelle? Rochelle, ano nangyayari sa'yo? Ha? Hindi malaman ni Rosana ang gagawin kay Rochelle nang bigla itong magkumbulsyon, kung kaya't napilitan itong lumapit kay Sister Mariki. Sister! Oh, it's you. Why? What's wrong? Sister, tulungan yung anak ko. Kamusta na siya, sister? She's okay. She's stable now. Ano po ba nangyari? Well, Rochelle is not a normal child. Dahil sa disorder niya, humina ang kanyang immune system. Kaya madali siyang dapuan ng sakit. Aside from the fact that she lacks the proper nutrients. I hope you do understand. Huwag kang magalit sa akin. I just want to help you. At kung gusto ko mabigyan ng chance si Rochelle na mamuhay ng maayos para sa nalalabi niyang buhay, think about it. It's for the good of your child. Napagtanto ni Rosana na mas makabubuti para kay Rochelle ang malagay sa tamang pangangalaga ng mga taong may kaalaman sa progeria. Bagamat napakasakit, tinanggap niya ang alok ni Sister Mariki, alang-alang sa buhay ng kanyang anak. Nay, saan po tayo pupunta? Ba't hindi po natin kasama sina RJ at Angeline? Mamamasya lang tayo. Eh, Nay, ba't niyo po dala ang mga gamit ko? Nay, di ba po papunta ito kina sister? Oo. Magpapasalamat lang tayo sa mga tulong na ginawa niya sa atin. Halika na. Magandang araw po. Hello, Rochelle. How are you? I'm fine, thank you, sister. Please have a seat. Sister, ito na po yung gamit niya. Oh, pakikuha lang, sister. Nay, bakit niyo po imigay sa kanya yung mga gamit ko? Ano? Dito ka muna kala, sister. Dito ka muna titira. Kasi dito marami kang matututunan. Matututo ka ng math, ng English, tapos yung iba mo pang gustong matutunan. Nay, di ba po pangako niyo po sa akin? Hindi po tayo magkakaiwalay. Lagi po tayo magkakasama nila RJ at Angeline. Di ba po? Anak, huwag ka mag-alala. Dadalawin ka namin lagi ng mga kapatid mo. Sige na. Si sister na ang bahala sa'yo. Sister. Nay, hindi po. Hindi po po magkakawala po sa akin. Hindi po tayo magkakaiwalay. Nay. Wala po ba akong mahal, Nay? Wala, mahal ko po kayo, Nay. Nay! Nay! Nay!
Hi, Rochelle. Ito pala ang sabi nila na may kapareho daw ako dito. Ako nga pala si Alan. Ako si Rochelle. Huwag kang mag-alala. Mababait ang mga tao dito. Maski wala silang mga paa. Sige na, pasok na tayo. Ilan lahat ang anak mo, Bibet? Ilan Apat lahat? po. Apat. Si Rochelle lang ang may sakit na ganito. Opo. Panganay si Rochelle, di ba? Panganay. So ate ka pala ng mga kapatid mo. Apo. Sinong paborito mo sa mga kapatid mo? Pinapabibi po namin. Inaalagaan mo ba siya? Apo. Ano, papano? Napatulog ko lang po. Pinapatulog mo? Anong mga gawain ang alam niya? Minsan po sabi niya, Mama, pwede ba ako magugas ng plato? Sabi ko, kung kaya mo ba Oo. di magugas ka. Love mo si Angeline? Apo. Aha. Naglalaro ba kayo? Apo. Paano mo tinanggap ang kalagayan ni Rochelle? Pinapasa Diyos ko na lang po ang lahat eh. Pero alam mo na pinaliwanag sa'yo ng doktor kung ano ang maaaring mangyari sa kanya. Opo. Ano daw? Hanggang 14 years na lang ang itatagal niya. Ilang taon na siya ngayon? Magti-10 na siya ngayong May. Alam ba niya yung katayuan niya? Alam po niya eh. Alam niya. Sino nagsabi sa kanya? Aywan ko po kung sino nag-aano sa kanya. Basta sabi niya, minsan po kasi nagsasalita siya. Mama, paano ka na pag wala na ako? Gusto mo ba mag-aral, Rochelle? Apo. Marunong siyang sumayaw, kumanta. Marunong kang sumulat? Ba, marunong kang sumulat ng pangalan mo? Siya nga. Parang gusto ko siyang pasulatin. Anong gusto mong maging paglaki mo? Doktor. Gusto mo maging doktor? Tignan ko nga kung talagang marunong magsulat. Alika nga dito. Alika nga. Yan. Sulat mo pangalan mo, ha? O lapis. Okay. Kaya mo Kaliwete. Kaliwete! O sulat nga. Sige nga. Sulat ng pangalan mo. Oh, ang galing! Ana Rochelle O. Pondare. May puso pa sa dulo. Love, ibig sabihin. Bibet, paano mo hinahanda ang sarili mo kung kukunin na siya sa'yo ng Panginoon? Napakahirap pong isipin. Iniiwasan. Iniiwasan ko pong isipin na mangyayari yun. Pero siya sa tingin mo, tanggap niya ba? Sa kanya po tanggap niya kasi pagka tinutukso siya ng mga sabi niya, Mama, bakit ako naging ganito? Sabi ko, hindi ko nga anak alam kung ba't ka nagkaganyan. Mabait ka ba? Mabait kang anak? Apo. Masunurin ka? Apo. Oh, hindi ka pasaway? Minsan lang. Minsan lang. Ay, namin niya. Nagdarasal ka ba, Rochelle? Ano sinasabi mo kay God? May sana bigyan kami ng Masayang pamilya? Hinihiling mo ba na pagalingin ka ni God? Apo. Anong maipapayo mo no? Sa mga magulang na katulad mo na merong mga ganitong klaseng napakalaking suliranin sa anak? Para sa akin po talagang mas maganda na lang pong wag ko na lang isipin dahil talagang mabigat eh. Kaya sana doon sa mga magulang na merong kapansanan din na ganito ang kanilang anak. Tanggapin na lang nila yung kalagayan at wag masyadong isipin yung mangyayari sa kanila. Ang asawa mo, Ako na po ang kusang lumayo sa kanila. ikaw na ang kusang lumayo dahil, pwede bang malaman? Mahirap ang ipaliwanag eh. Pero hindi ba lalong mas mahirap yung dalhin itong problemang ito na wala ang ama niya? Ay mas gusto ko pa kung kami na lang ang mamuhay kaysa kasama yung ama na baka pagdating ng medyo magkaedad-edad pa yun lalo la ang mapasama ang ng bata. Iniiwas mo yung mga bata sa ama nila. Paano kayo namumuhay ngayon, Bibet? Nagtatanim po ako doon sa lupain po ng tita ko. Rochelle, maraming salamat At pumayag ka na gamitin namin ang kwento ng buhay mo para mapanood ng mga bata
at maging katulad mo na mabait na anak. Alam mo, meron kaming sorpresa para sa inyo. Si Mr. Bondok, come in please. Alam mo, Bibet, sila si Mr. Resty Bondok ng STI at meron siyang handog. Siyempre, para kay Angeline, ano yung Resty? Paliwanag mo. Hinahandog po ng STI College Santa Maria itong gift of knowledge para kay Angeline. Ito po isang 4-year scholarship grant worth 200,000 pesos para pag nagkolehiyo si Angeline, secured na yung pag-aaral niya. Para kay Paglaki ni Angeline, meron na siyang college course na na sponsorship, ha? Maraming Angeline, yan. Ayan. Okay. At ito naman para sa inyo, Bibet. Maraming salamat, ha? Maraming salamat din po sa inyo. At nagpapasalamat din po ako sa inyo, Mr. Ann. Maraming salamat po sa lahat. Tita Mel, tsaka sa GMA, tsaka kay Sister Marike sa pag-aalaga niya sa aking anak. Maraming salamat sa kanila at sa mga tulong na binigay sa amin. Maraming thank you sa lahat. Halika nga. Halika nga. Sabi ka thank you sa kanila. Sige, salita na rin. Salamat po. Ayun. Bye-bye ka. Tinatayang 45 ang bilang ng mga batang may sakit na progeria sa buong mundo. At kabilang na dito si Rochelle. Sa kasalukuyan, nananatili si Rochelle sa pangangalaga ni Sister Marike sa tahanang walang hagdanan upang matustusan ng mga gamot at ang pag-aaral niya. Patuloy pa rin siyang dinadalaw ng kanyang ina. At kapag may espesyal na okasyon, naiuwi ni Rosana si Rochelle para magkasama-sama naman sila. Ako po si Mel Tiangco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman, hindi magbabago ang sinisigaw nitong aking puso. Magpakailanman, magpakailanman. Sa tuwing kinakailangan mo'y narito ako, handang dumamay sa iyong lingkod. Habang buhay